Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Gemini. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong January 4 to 10, 2026. Siyempre, happy New Year sa lahat ng mga Gemini. More blessing to come sa pagpasok sa inyo ng year 2026. Maraming salamat po na sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok lang. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading to, Gemini, kunin mo lang sa iyo at itapon ang hindi naman sa iyo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas dito sa card, para magkaroon kayo ng idea kung ano mga bagay na maging aware kayo, o change of decision, or mga bagay na maging maingat kayo. Pero kung gusto niyo na positive lang, hindi itong channel na to para sa inyo. Tingnan muna natin na kung ano makikita ko. Okay, nandito ka naman sa sitwasyon mo na you're looking busy. Kumbaga, nandun ka sa busy situation, hindi yung mga kasiyahan, no, maraming things to do na nagaganap o nangyayari sa'yo, marami mga pumapasok na idea actually sa'yo, marami ka rin mga nakakausap or maraming kang nakakasalamuha this time sa nakikita ko sa'yo dito. Nandito ka sa sitwasyon mo na mas more ka nag-focus to enjoy life or nagfo-focus ka rin sa iyong sarili and stability, nagiging very devoted ka dito sa mga sitwasyon na yun. Yun nga lang siguro nagkakaroon ka ng mga, siguro may mga naiisip ka, nag-daydreaming ka, o may mga nagpa-fantasizing ka, no? Nandun sa point na yun. May mga wishful thinking ako na nakikita sa'yo. And then may mga sitwasyon na maaring hindi mo aasahan ito na pwede mo ikashock, ikabigla, or ikagulat sa sitwasyon mo kasi is may parating na challenge sa'yo sa nakikita ko sa'yo dito. May mga bagay ka na gusto mong desisyonan or may mga parang naghahanap ka ng clarity in some aspect of your life pero medyo magulo, hindi mo alam kung ano, maaaring nahadon ka rin sa point na na naghihintay ka ng mga answer or revelation or katotohanan to reveal. Pwedeng ganun ano sa iba sa inyo. May mga bagay din na hinihintay. Pwede. Parang nagtitake a pause ka or may sitwasyon na parang you're waiting patiently dun sa bagay o sa sitwasyon na yon. Parang nag-iisip ka na, kailangan na ba? Kinakailangan na ba? Ano ba talaga? Kailangan ko na bang mag-action? Kailangan ko na bang magdesisyon? Nandun ka sa point na yon. Kailangan ko na bang mag-let go? Kailangan ko na ba na ganito? Ganyan. Kaya nandun ka sa sitwasyon mo na hindi mo alam kung kakaliwa ka, kakanan o didiretso ka. May mga sitwasyon na ganun na nakapagpapagulo sa buhay mo, no? Sa nakikita ko sa'yo dito. And then is mag-ingat ka na lang sa mga tao na nakakasalamuha mo kasi hindi lahat naman is good sa'yo. No? Alam ko naman na alam mo naman yun. Yan, kasi may mga disagreement, battle, tension, matataas ang ego, syempre, nandun sa point na yun. And then, may mga matatapakan yung kanilang mga personality, ganyan, na mga ayaw magpatalo, hoping wag ikaw, ito, no, yun na nakikita ko dito. And then also, iba sa inyo is maaaring magkakaroon kayo ng maaaring may tao na magbibigay ng advice sa'yo or you give advice dito sa tao na to. Pwedeng may mga harapin kayo na either something interview, consultant, mga ganyan, mga judge, doctor, or advisor, parang mga ganun, no? Ang nakikita ko sa inyo. Meron akong oo nga, no? At half of the 2026 is maaring may mga magagandang magaganap o mangyayari sa inyo this time. Kasi ang nakikita ko sa iyo dito ay may movement. Kumbaga, no? Maaaring magkakaroon ng mga bagong beginning. Pwedeng ito is mangyari sa iba sa inyo within the 6 days, 6 weeks, or 6 months. Nangyari man yan o mangyayari
pa lang siya sa iba or by the June, no, pwedeng ganun. Merong isang goal sa buhay mo na maaring ito isa-actionan mo na. Yun. Pwedeng ito is about something travel, pwedeng ito is trabaho, or opportunity. Yan. Pwedeng magiging very adventurous ka, or nandun ka sa point na aalis ka sa isang sitwasyon or mag-escape ka sa isang sitwasyon mo na you feeling it's not working to you anymore. Parang magigetting away ka doon sa bagay o sa sitwasyon na yun. Yun na nakikita ko sa iyo dito. Pwedeng ito is for your stability. No? Kung ano man tong actions na to, kung ano naman itong tatrabahuhin mo na ito na fresh start na ito, yan. May mga creativity rin kasi ako nakita ito. Sa iba sa inyo siguro is may mga bagay ka na i-innovate, ganun, or handa na talaga yung pursuing something into your life. Ay, this time, actionan ko na to. Itong goal ko, actionan ko na to. Nandun sa point na yon. Na pwede rin na handito rin yung sitwasyon na may nakita akong matanda. Hindi ko alam kung sino yung matanda eh. Either magulang mo or relatives na maaring sinusuportahan mo, or this person is yung tao na nagsusuporta sa'yo. Pwedeng ganon. Iba din sa inyo is may alaga kayong aso, pusa, yun. Ano? Yun ang nakikita. Nagkakaroon ng mga pagpaplano, no, pagdating sa iyo. You will become a center of attention. Hindi ko alam why, pero pag-uusapan ka raw sa nakikita ko dito. And then, may mga well-wisher na pwedeng ito is ma-achieve mo sa mga nasabi kong days, months, or weeks man yan. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Meron kang 1, 3, 10, 30, and 2. Aba, gandara. Okay. Meron kang Taurus, Capricorn, Aries, and Gemini. Okay. Nandito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay ka na iniisip. Pwede may mga bagay ka na iniisip. Parang ang layo ng pag-iisip mo. Ganyan. Siguro, may iniisip ka na tao in a distance. Pwedeng ganun sa iba sa inyo. Yan. Pwedeng ito is mas sa iba sa inyo ha, hindi naman lahat. Pwedeng ito sa iba is mas matanda to sa iyo. Or pwedeng same age mo, ganyan. Yun na nakikita ko sa iyo. And then also, nandito ka nga sa sitwasyon mo na may mga bagay ka na gusto mong ma-achieve, or may mga bagay na gusto mong nanang kasiyahan. Ganyan. Ang nakikita ko sa iyo dito, puro pag-iisip eh. Parang hindi ko naman sinasabi nakikipagkompetensya ka dun sa sitwasyon. Parang na, yung isip at puso mo, nahandoon sa paglaban ng sitwasyon na yun. Pero kahit na ganun yung nagaganap o nangyayari, iniintindi mo na lang yung mga bagay-bagay. Ganon. And nandito rin yung sitwasyon, syempre lahat naman tayo want naman natin talaga ng peace, no? Kaya yun, you want peace, kaso nga, maaring may mga sitwasyon sa'yo na pwede pang magkaroon ng blockage. Ang sinasabi dito kasi is may mga bagay na need to transform para ma-achieve mo yung sitwasyon na yon, or may mga bagay na kailangan pa ng more information, pwedeng ganun. Saka syempre action din. Hindi kasi yung sinasabi to, you need to take it action sa bagay o sa sitwasyon na yun. May mga biglaang magaganap o mangyayari sa'yo. Maaari you're doing your fashion, may mga mabilis ang magaganap, o kaya is makaka-receive ka ng news or messages na, or ikaw ito sa kanya, na manggagaling ito sa taong in a distance, ibang bansa, baryo, or province, or ikaw ang kukonek sa kanya. Mag-ingat kayo pagdating sa matutulis na bagay, sa mga matatalim na bagay, no? O kaya is ikaw or someone into your life, pwedeng yung related din sa matanda na yun. Mag-ingat kayo kasi pwede kayong masugatan, or pwedeng may mga maggaganap na kasi meron dito na either may mga mahuhospital or mapapa-check up, or basta there's a doctor. Tulad ng sabi ko kanina, di ba? May lumabas kasi kanina rin. Yan, may mga surgery situation. Yan. Hindi naman lahat, pwedeng makareceive ka lang ng information, ganyan, or pwedeng sa'yo, hoping, huwag naman,
no? Yan, may mga accident, this also a warning lang din, mag-ingat kayo. Mag-ingat talaga kayo lalo na sa paglakad-lakad nyo o paglabas-labas nyo, no? Yung mga nagkukuruma, ay, ano Tagalog nito? Yung mga nagka-car dyan, yung mga nagda-drive, kahit na sumasakay kayo sa sa sasakyan, naglalakad kayo kasi hindi natin masasabi 'di ba? Pwedeng naglalakad ka lang tapos nagse-cellphone ka tapos nabangga ka, 'di ba? Ingat kayo when it comes to a vehicles. Maraming klase ang vehicles basta may gulong. Tsaka yung pag-travel niyo yung ano ha, kasi may traveling din ako na nakita dito or pwede rin naman na merong in a distance person na sa'yo na o nasa nagkaiba kayo ng place ng tao na to, magkaroon ka ng information sa kanya related dun sa sitwasyon na yun. Yun ang nakikita ko sa iba. Basta mag-ingat kayo when it comes to vehicles or sa mga nasabi kong sitwasyon kanina. Yun ang nakikita ko ha. And magkakaroon ng mga change of journey or maybe you are thinking about something, change of journey. Ako na nakikita sa iyo. Yan. Maaring may tao na magkakaroon ng distance sa'yo. Ikaw ang magdi-distance or someone is magkakaroon ng distance or talagang may distance na itong sitwasyon na ito sa iba sa inyo. May mga gusto mong i-move or gusto mong umpisahan this time. Yun ang nakikita ko. There's a retirement. Ako nakikita, hindi ko alam kung ikaw is nag-retire or someone is nag-retire sa malapit sa'yo, ganyan. Or maybe you're retiring for a love life, retiring for work, retiring for something. Yun. There's a luck, there's a chance and hope din na pwedeng may mga maganap na parating na opportunity sa iba sa inyo. Sa iba naman dito is pwede kayong manalo when it comes to a gambling. Malaki man o maliit yan. In what way siya yung pagkapanalo mo, hindi ko masasabi kasi iba-iba kayo ng energy. Pwedeng siya, mananalo siya when it comes to a gambling. Tapos ikaw, mananalo ka when it comes sa trabaho kasi nabigyan ka ng bonus. Pwedeng siya, mananalo siya dahil sa yung anak niya o yung kapamilya niya is gumaling sa sakit. Pwedeng ganon. Kaya kung ano man, paano man ibibigay sa iyo yung blessing na yon, yung luck na yon, congratulations sa iyo, no? And may mga small happiness ako na nakikita rin sa iyo. Tingnan natin ang iyong energy. Energy po niya. May mga kasiyahan no? Kasiyahan. Also, there's a luck talaga. Luck, growth, achievement, abundance. Sa iba dito is an extension. Yun ang nakikita ko dito. Sa iba dito is kung maiintindihan mo lang daw yung mga bagay-bagay na nagaganap o nangyayari sa buhay mo, higit pa sa hinihiling mo darating sa'yo. Halimbawa, bakit hindi ko ito makamit this time? Kasi there's a reason. Diba sabihin, hinahalo pa ni universe yung big blessing na gusto niya ibigay sa'yo, diba? Kaya, huwag ka muna mag-think muna ng negativity. Ganyan. Huwag ka mawalan palagi ng pag-asa. Yun, wag mong sabihin na bakit ganito palagi yung life ko. No, hindi siya ganon sa nakikita ko dito. Mag-ingat kayo ha sa mga nagmamaneho dyan ha. Baka maya may makabunggo kayo ng matanda, ng bata, kung sino man, kung ano man, at mabunggo kayo ng wag sana naman. Basta mag-ingat kayo. Nagmamaneho ka man, naglalakad ka man, sakay ka man, or nag-travel ka man. Energy mo. Malayo man o malapit yung travel mo. Energy ni Gemini. Okay, your energy. Okay. Nandito yung sitwasyon na maaring same age mo or pwedeng sa iba is mas bata to sa'yo or pwedeng hindi man siya mas bata, kung ano man edad dyan, maaring magkakaroon ka ng connection sa tao na to. Either dalawa or isa, dalawa o tatlong tao. Yun ang nakikita ko. Sa iba naman sa inyo is parang may hinihintay ata kayo. No, pwedeng naghihintay kayo ng communication with someone, pwedeng naghihintay kayo ng text message or information, ganyan. May mga paghihintay ako nakikita sa inyo. Maybe you're waiting for revelation, ganyan, katotohanan, kung ano man yan.
na o connect sa'yo. And then also, ang energy na nakikita ko sa'yo, try to make it balance this time. Yung lahat ng aspeto ng buhay mo, when it comes to communication with someone, sa mga tao na sa paligid mo, handun din, nakikita ko na, very ano ka naman, masalita ka naman, masalita ka ba talaga ang Gemini yan, no? Yun. And then, handun din yung mga, bonding with someone, sa nakikita ko sa'yo. Sa mga taong talagang nahandoon yung kapayapaan sa nakita ko. Pwede yung mga nagkakaroon ng mga bonding together with sa mga taong matagal mo nang kakilala o kilala mo na talaga siya. Yun na nakita ko. At nandun din yung mga pakipagkita, no, union. Yan. Maaring may tao dito na gusto kang kausapin o gusto mo siyang kausapin. Yan. Iba sa inyo is there's a partnership. Ako na nakikita sa inyo. Yun na nakikita ko sa'yo. Dito sa sitwasyon mo, parang meron kang pinag-aaralan or may inaalam o nire-research or sinisiyasat. Yun. Maybe yung iba sa inyo is nandun kayo sa point na naghihintay kayo ng success or ng revelation kung kayo is nasa networking or social media. Yan, pwedeng TikTok, Facebook, Reels, ano ba mga YouTube channel, ano pa ba, mga ganun. Basta kung ano man yan. Pwedeng nahadon ka sa point na yun. O kaya mahilig ka magpo-post ng mga iyong story, ganyan, or video. Parating kay Gemini. May mga inaalam ang iba sa inyo. Ano parating kay Gemini? Wow. Tara. Ano po ito? Okay. Okay, naintindihan ko na. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo is there's a good news coming sa iyo, no? So nakikita ko sa iyo. Magkakaroon ng, o makaka-receive ka ng good news or makakaramdam ka ng happiness, kumbaga, ganyan. Or pwede rin na ito is magkakaroon ka ng good news na magagaling sa isang babae. Either ito is same age mo or ito is mas matanda sa iyo. Vice versa mo na lang. Yun ang nakikita ko sa iyo ito. Makakaroon ka ng happiness, there's a fulfillment situation happen to your life, achievement, and abundance is coming. Yan ang nakikita ko sa iyo, ha. And also, magkakaroon ng mga dealing, no? Yan ang mga parating sa iyo. Maaring may mga bago kang tao na makakadeal, or pwede rin ito is hindi man siya bagong tao, is yung parang hindi mo siya nakita na mga ilang buwan, ilang linggo man yan, o taon man yan, pwedeng magkakaroon ili kayo na connection. Ganyan. Sa iba naman sa inyo is, nandito yung sitwasyon, mga bagong kilala yon, no? Magkakaroon ng, iba dito is, parang teamwork ang nakikita ko dito. Hindi ko alam in what way, pero there's a teamwork or pwedeng mga 6, 3, 4 man kayo o 5, kung mga ganon ang nakikita ko. And then also, mga bagong plano ang nakikita ko sa'yo dito, no? Kakaroon ng mga bagong plano. And then also, ang nakikita ko rin dito sa iyo is magkakaroon na ng clarity or nandun na yung mental strength mo sa sitwasyon mo na gusto mo nang gawin yung bagay na ikasisiya mo. Parang may mga bagay ka na gusto mong ma-achieve this time. Alam ko naman na palagi mong gusto ma-achieve yun, pero this time, parang mas, dito sa sitwasyon na parang nahandun na yung focusing mo, handun na yung determination o pagpapasya mo na, okay, pupukusan ko to kasi gusto ko tong ma-achieve, gusto ko tong makamit. Kumbaga, handun na yung clarity because of you using your wisdom to clarity yung bagay na yun. Maybe there's a project or yung mga bagay na gusto mo pukusan, nagkakaroon ka na ng instruction when it comes to yourself. Maaring nahandun na yung iba sa inyo is discipline, hoping, yes, lahat. Yan no, ang nakikita ko sa'yo. Nagkakaroon ka na ng logic organized when it comes sa aspeto ng buhay mo, kung saan man yan. Also, parating sa'yo is makaka-receive ka raw ng gift. Yan, kung ano mang gift yan, and pagmamahal magagaling sa ibang tao. Or ikaw ang magbibigay nito sa iba sa inyo.
Matatapos na yung mga frustration, ano, kumbaga nandun na rin. May mga pagle-let go, nandun na rin kasi yung kung dati is medyo hindi naging maganda, naging very painful, stressful, frustration, or maaaring nandun ka sa point na there's no clarity sa mga bagay-bagay in the past, na stuck ka at hindi mo alam gagawin mo. And this time, it's clear na clear siya na gusto mo yung gawin or ma-achieve or uumpisahan yung bagay na yon. Pwede ba sa inyo iumpisahan with? May mga union ako nakita with the family. Ba dito ano, kasama sa trabaho. Oy, there's a new horizon into your life. May mga problema na magtatapos sa iyo. Tingnan natin, dapat mo iwasan. May mga pag-iilusyon, ano, dito. Parang nandun ka sa sitwasyon na either nag-iilusyon ka or maybe there is someone, ikaw or someone, there's a secret. Parang nagsisikreto. Yan. Nagsisikreto siya para, o ikaw ito ha, nagsisikreto para sa ikasisiya in life. Parang, halimbawa sa sarili mo, nagsisikreto ka na nag-iipon ka ng pera, pwedeng ganun, o kaya kung ano man yan. Kasi may gusto kang ma-achieve. Ano dapat iwasan ni Gemini? Wow. The Wheel of Fortune. Gemini. Aba, ang ganda ng ano mo ah. Ang ganda. Okay, wag mo na sa ano dapat iwasan na. Dito sa sitwasyon mo, ganda kasi why? There's a potential ending situation happen into your life. Kumbaga maraming blessing at maraming beginning at maraming opportunity na darating sa'yo. I-grab mo lang siya na i-grab, ano? Yun na nakita ko sa inyo dito. And yung iba sa inyo is maaring kayo istatahakat ng bagong direction sa buhay. Also, completion is coming. We have the 10-10. 10, 10, 10, and 10. Tatlong 10. Ibig sabihin is may mga fortunate outcome talaga na magaganap sa'yo. Kasaganaan, wish come true. Ang nakita ko ito is, andito na yung, there's an ending of the difficult situation happen into your life in the past. Mag-end na yon ang nakikita ko sa'yo dito. And may mga harmony. Yun nga, receiving something ang nakikita ko sa'yo dito. And then also, andito ka na talaga sa sitwasyon mo na siguro mas more kang magsisave na this time ng pera o naghandun ka talaga sa focusing sa target mo this time. So nakita ko, when come naman sa dapat iwasan, dapat mong iwasan, syempre yung ma-focus ka in a negativity, no? Yung magkaroon ka ng mga pagkagambala or ma-distract o magkaroon ka ng ma-distract ka sa pufukusan mo this time. Yun na nakita ko dito. Kung magkaroon ng mga sagabal. Yung magkaroon ng mga pagpapaliban or bukas na lang, tsaka na lang, iwasan na lang din, ano. Loss of control, syempre iwasan yung mga kaguluhan at yung mga pabago-bagong isip, iwasan na lang din if ever, kung kaya. Yun. Eh, syempre, yung labanan yung mga pagbabago na mangyayari sa buhay. Ganyan. Kumbaga, there's a reason, di ba? Kaya nangyayari yun. And then also, iwasan mo, syempre, yung malack of progress ka, tamarin ka, yung hindi ka magtipid, and then also, yung ano, yung hindi mo gamitin yung common sense mo. Ganyan. Siguro naman, alam nyo naman siguro yun, di ba? Tsaka, iwasan mo yung ano, yun nga, yung hindi mo pag-isipan in advance lahat ng sasabihin mo, gagawin mo, desisyonan mo, aaksyonan mo. Yun ang sabi dito. Don't focus sa sadness, tsaka make a peace, pagkakaisa, tsaka iwasan mo kung may mga bagay na naiinis, pagkayamot, o kung ano man niya, pagtatampo, iwasan mo na lang yung kung ikaw ito, or kung may mga ganung bagay, intindihin mo na lang, no? Ang nakikita ko dito. Eh, syempre, yung labis-labis. Alam mo naman siguro yung labis. Halimbawa, labis-labis ka nagbibigay, kung ano man yan. Or, labis-labis ka na nakasahod ka lang. Vice versahin natin na, o labis-labis lang na, ay okay, puro ka lang sahod, pero ikaw ayaw mo mag-give. Ganyan. Example lang yun ha. Vice versa tayo. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, kapatid, pamilya. Kamusta ang love ni Gemini?
Love ni Gemini. Love niya po. Okay. Okay, when it comes sa love, kung ikaw is single, kung titingnan ko dito, may mga nakakausap ka naman eh. Yun nga lang, siguro, siyempre, may boundary ka, no? Nandun ka sa point na nagbibigay ka ng boundary sa sarili mo. Kasi siguro meron ka pinoprotektahan, kaya nagpuput boundaries ka lang din sa nakita ko dito. Sa mga single dyan, no? O pwedeng umiiwas ka, o kaya hindi pa this time, kaya pwedeng ganun. Sa mga single. Pero may parating ate. Yes, may parating sa'yo sa mga single dyan. Sa nakita ko dito. No? Baka yung isa sa nakakausap mo. May nakakausap ka daw eh. Sa iba sa inyo. And then also, sa mga nagkahiwalay. Sa mga nagkahiwalay naman, kasi nag-move yung isa. No? Sa nakikita ko dito. Kung titingnan ko rin, is nagkaroon talaga ng struggle in this relationship. Alam mo why? Kasi hindi naging good yung foundation na to, maaaring nagkaroon ng attraction, no, with someone, or nahandoon yung isa sa inyo is iniwan talaga sa ere. May pag-iwan sa ere na naganap o nangyari hanggang sa na-focus ang isa sa lungkot ang nakita ko dito, no? Yun. Pero isa sa inyo is, nagkaroon pala ng talaga pangloloko. Yan. Naging parang may mga lihim din na nakatago o tinago yung isa. Isa kasi dito is naging makasarili at naging sakim. Isa dito sa inyo is may tinahak may tinahak na iba or hindi yung attraction with someone. Yun na nakita ko dito. At ibabalik ba siya? Hindi ko nakikita yung movement ng tao na ito sa nakikita ko dito. Pero kung titingnan ko siya, may tao na nagbibigay sa kanya ng payo or vice versa tayo dito. Nagkakaroon naman siya ng pag-iisip pero nahantun din siya sa point na alam mo yun yung parang nagkaroon din siya ng panghihinayang when it comes in this relationship. Kasi sabi niya naging masaya naman, sabi niya gano'n. Naging masaya, parang nahandun din yung part na naging world niya naging mundo niya yung relationship na to sa nakikita ko dito. Kaso biglaan lang din talagang naganap o nangyari na maaaring isa sa inyo is nagkaroon ng interest with someone. Pero hindi yung pagiging patient ng isa sa inyo, no, sa nakita ko dito. Pero hanggang sa dumating na lang na, yun nga, maaari din na nagkaroon ng mga lihim at nagkaroon talaga ng third party. Yun. Babalik ba siya ate? Hindi ko nakikita kasi yung movement niya sa nakikita ko dito. Pero ang nakikita ko pa lang dito, naaalala ka niya. Yun ang pinaka-the best sa lahat. At least hindi ka nakakalimutan. Naaalala ka niya, the enjoying life kasi this time no, sa nakita ko to, the enjoying life, pero nagkakaroon siya ng choices sa buhay niya sa nakikita ko dito. Yan. Mas more siya nagpo-focus this time na magkaroon siya ng peaceful of mind. Nagpo-focus siya sa mga pangarap niya sa buhay niya dito. May nangyari sa kanya na hindi ko maintindihan pero ang nakita ko meron siyang either there's a travel or nagkaroon ng pag-iwas o paglayo. Maaring ito is sa karelasyon niya ngayon. Yun na nakita ko sa kanya. Sa mga nagkahiwalay nagkaroon ng ganun. Siguro nagkaroon sila kasi ng pag-aaway o hindi pagkakasundo. Nahulog yung card mo, baluga. Tama mo, nagpulot pa si ate. Yun. Kaya nahando siya sa nalito siya. Hindi niya alam ngayon kung ano yung gagawin niya. Yan. Sinahabaan niya yung pasensya niya. Feeling emotions, feeling struggle. Parang naghihintay siya, no? Naghihintay siya ng resulta. Nagkaroon sila ng pag-aaway. O hindi pagkakasundo. Ano ba yun ate? Sa mga magkarelasyon naman dyan. Sa mga magkarelasyon siguro bago kayo nito, no? Kaya hindi pa ganun totally katagal sa iba sa inyo. Kung kayo is bago nitong tao na to, ang nakikita ko sa iyo dito is stable yung relationship na ito.
stable yung relationship, nandun yung isa na ginagawa naman talaga niya yung lahat pagdating sa relasyon na ito kasi baka may nahulog pang card, no? Nandun yung ginagawa niya lahat para sa, they try to work it out, they try to focus in this relationship, ganyan. Yun nga lang, hoping, hindi, walang maganap o mangyari sa inyo na hindi, na maging tampo or maglungkot na maganap o mangyari dito ha. Kumapit lang kayo, no, dito. Kasi may mga bigla ang ikakagulat mo, ikakashock o ikakabigla pagdating sa relasyon na ito. Na pwedeng ikalungkot, no? Yan ang nakikita ko. Basta more on patient ang gawin mo na lang, ano. And kung kayo naman is matagal na nitong sitwasyon, nitong karelasyon mo, nahad doon na talaga yung lamat pagdating sa relationship. Nagkaroon talaga ng mga lamat dito, no. Pero ang nakikita ko dito is, yun nga, pinipilit pa rin naman na i-work it out kahit papaano yung relasyon na to. Kahit, parang may boundary na. Hindi ko alam why, if there's a boundary or pwedeng isa sa inyo is nagbibisi-bisihan or busy when it comes to our work kasi mga ginagawa nila, pwedeng ganun. Kaya nakikita ko parang nagba-boundary situation. Ang nakikita ko kasi dito, there is someone, maaring sa iba sa inyo is may third party dito. Kung alam mo walang third party, okay lang yon. Sa mga matatagal to, kasi parang merong something or someone. May family na to? Kasi iba dito may family to. Or maybe ikaw ay may family. Yun ang nakikita ko. Sabi sa inyo is may mga lakad, malayo man o malapit dyan. May mga lalakarin kayo together. Makaka-receive ka raw sa kanya ng valuable things. Or ikaw ang magbibigay nito sa kanya. Pera. Pera ang trabaho to Okay. Okay, pagdating sa pera mo, nandito ka naman sa sitwasyon mo, yung iba sa inyo is mas more kayo nagiging more on wiser and stronger this time. Siguro maraming napag-aralan na sitwasyon or lesson in the past. May mga unfinished business nga lang, no? Yung iba sa inyo. Pwedeng may unfinished, kaya siguro meron ka pang, kung either iba sa inyo may utang, o kaya yung iba sa inyo is meron kang goal na gusto mong makamit. Pwedeng ganon. Kaya nakikita ko yung unfinished business mo. Pero hindi mo pa siya nare-receive at na-achieve. Kasi nahadun pa yung iba sa inyo sa pagsasaayos ng mga bagay-bagay. Para may mga bagay ka pa na tinatransform, sinasaayos. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Medyo ginagawan nyo naman ng solution, no? Pagdating sa pera, sa nakita ko dito. Nandun naman, minsan, syempre, alam mo rin kasi naman sa sarili mo, maybe the past kasi maaring ito is nagkaroon ka talaga ng burnout, naging na-drain, no? Pero at least nakita mo yung the fact na bakit ganun, no? And maaring nahadun ka na rin sa sitwasyon mo na may mga inirelease ka na o inilet go sa buhay mo para mas ma-achieve mo yung fulfillment, no? Mas more ka naging matured this time pagdating sa iyong pera. It's good naman siya sa nakita ko dito. Sa'yo. Iba sa inyo may mga travel. Ako nakikita malayo man o malapit dyan. Ang nakikita ko dito, there's an end of situation, another message. There's an ending of situation happen into your life. Sabihin is may mga bagong magbubukas sa pintuan talaga sa'yo or opportunity yun tulad ng sabi ko noon Sa iba sa inyo is paglipat. Yan. Iwat ko yung paglipat, hindi ko alam, bahay, lupa, place, trabaho, kasi may nakita rin ako no? Kung ano man yung lipat na yan, advice. May no, may umiiwas. May paglayo. Ako nakita. Okay. Ba, dami mong appointment. Busy yarn. Okay. Ang nakita ko sa'yo dito is, mamaya na advice Nandito ka sa sitwasyon mo, andito may yung strength mo, no? Sa nakikita ko sa'yo dito. Andito yung strength mo, andito yung confident mo, katatagan. Actually, marami kang lakad sa nakita ko dito.
marami rin ako nakikita na either magkakaroon ka ng mga communication sa maraming tao or ilan man silang tao o kaya naman pag-uusapan ka talaga or nandoon yung a-attend ka sa may mga mataong lugar, puwedeng gano'n or marami kang movement or action or lalakarin this time sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo is marami kayong iba't ibang tao ang makakausap niyo, gano'n. May mga gathering 'no, malaki man o maliit yan, collaboration, dealing, partnership, and recognition sa iba. May mga pagkakakilanlan or may ano 'to, matatanggap ka either parangal or blessing 'no, isa rin 'yun. 'Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Okay, when it comes sa may taong nagbibigay ng suporta at pagmamahal sa'yo. Puwedeng ano, puwedeng ito is babae, pero babae man siya o lalaki, kung sino man ito. Puwedeng sa iba sa inyo is magulang or kayo sa kanila, puwedeng gano'n. Within the 3 days, 3 weeks, 3 months na nakikita ko sa'yo dito or nangyari na sa iba, is may mga blessings, abundance, renewal, or development. Yan, may mga creation din ako na nakita, mga new idea and mga bagong opportunities na parating sa'yo. Yun na, may mga ano ka na problemang magtatapos. Wow, ang ganda. Iba dito bagong trabaho or mga bagong passion sa iba sa inyo. And then when it comes to advice, when it comes sa advice, basta be creative lang ang sinasabi dito. Alam ko naman nag-action ka, take it action. And then also, mag-forward ka lang daw sa mga plano mo this time. Yung mga dapat i-progress is i-progress mo na, and siyempre alam ko naman na iba sa inyo, you're preparing something, and tandaan mo, be adventure, and explore ka lang na explore, Yan, may mga bagay na kailangan mo din na matutunan to growth ang sinasabi dito, and yun, mag-focus ka lang sa sarili mo, how to grow more ang sinasabi dito sa iyo. And siyempre minsan daw kailangan mo rin daw na balansehin yung mga bagay-bagay. Puwedeng sa kinakain, sa iniinom, sa pera, sa mga tao na makakasalamuha mo, 'yan. And then also may mga bagay din na kailangan mong harapin na or harapin mo yung takot mo or nando'n yung situation na you need to use your mind and intellect. If you want to pursue something and you want to success talaga sa bagay na yun, huwag kang mag-doubt and basta magpurso ka lang kasi there's a victory and success happening to your life pag ginawa mo yun, So nakita ko sa'yo dito. You need to face a difficult decisions in life, mahirap man siya or hindi, ganyan. But you need to be very careful, Huwag kang magda-doubt sa sarili mo. Basta you need to be very careful lang palagi sa nakikita ko sa'yo dito. Alam ko naman na alam mo sa sarili mo paano mo success yung sarili mo. Tsaka ang sabi dito, may mga bagay daw na kailangan mong imulat yung sarili mo. Yun. Arigatou namaste, God bless.